Radyo Bandido TV simulcast on DCRJ 8:10 AM, You can also watch Sky Cable Channel 224. digital boxes, and on free-to-air TV. You can watch also in social media site facebook.com DZRJ 810 AM. And our official YouTube channel. So you can like Share. and subscribe to our social media site. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita ay dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Kayo't kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwan ang problema. Oy, good morning. Naku, maliwalas ang panahon ngayon. 72 days na lang, Kuyang Ruel. 72 days. Oo, Pasko na. Ang mga inaabangan niya ng mga karamihan, tayo pinakamahabang no, pagdiriwang ng Pasko. Anong araw ngayon? October 14. 2023, kahapon, Friday the 13th. Oh, Oh, totoo kaya yun? Ano nga eh. Magnitude 5 sa Calaca, Batangas. Wala tayo sa Facebook pero sinusubukan nating mag-live ho kami kung marunong ho kami mag-live. Teka, nasa likod lang. Yan, pero mapapanood yun naman kami. Siyempre, sa GMA For the Box, sa Sky Cable Channel 224 at sa mga digital boxes. Siyempre, sa radyo, 8:10 AM. Pwede nyo kaming mapakinggan huron. At ayan, naka-live na yata yan eh. Pero baliktad lang yung yung camera. Ayan. Mapapanood nyo rin kami sa YouTube. Kung gusto nyo buksan nyo lang ang DZRJ page. Ang DZRJ 8:10 AM. Yan, sa YouTube at saka sa aming page. Kuya Roy, nagla-live tayo. Susubukan natin. First time mo namin mag-live, papabalik na rin namin yung camera. Kung tama, paano ba? Ayun. Para makita. Nakikita nyo ba kami? Ayan, si Kuyang Ruel. Ayan. Ayan, kita ba si Kuyang Ruel? Ayan, tingnan natin ha. Malinaw ba kami sa mga nanonood sa amin sa Facebook? Mga di pa kami teki eh. Kaya Kuya Ruel kita ka ba Kuya Ruel? Ayan. Ayan. Mag-comment nga kayo kung tama yung first time mo namin mag-live sa social media, Kuya Ruel. Di tayo masyado teki pero susubukan lang ho natin kung ano ba? Depende sa internet no? Sa kung lakas ng internet, Kuya Ruel. Okay, nako, meron tayong ang poll question natin ngayon para manalo kayo ng load. Atid sa inyo ng Boto Tires. Dapat, kung may price cap ang bigas, Kuya Ruel, dapat mag-price cap din ng oil. Sa tingin nyo ba yun naman sagot dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ng gasolina nga. Pero Kuya Ruel, magkakaroon ng rollback sa diesel. Pero sa gasolina, hindi. Parang kukunin lang dito, ilagay lang. Okay ba? Ano bang komento niya sa tingin nyo? Marami bang paraan tanggalin ng excise tax sa petroleum products? Kasi lumalabas, parang hindi na siya, parang necessity na yung petrolyo. Di ba? Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sariling, parang kailangan mo ng yung sasakyan, di ba? Tama. Hindi naman hindi na para sa luho, di ba? Tama. Trying to connect, medyo nagkakaproblema kami dun sa siguro dahil sa mahina
yung signal, pero sinusubukan nung namin yan na mag-live. Pero kung meron naman link kami sa page, sa ating page sa Double R sa Radyo Bandido, Kuya Ruel, sa YouTube ng Double R ng DZRJ. Yan. Kaya wag silang makakalimot magkomento. Dahil Mananalo sila ng cash oo, yan. at load o kaya load, di ba? Ayan. Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido. basta radyo. Bandido. Okay, baka mamaya makausap rin natin si Mr. Lando Marquez ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas. Ito sila yung grupo nila, ito yung Magnificent Seven. Hindi raw sa lalahok sa strike na gaganapin sa Monday, pero may latest tayo natanggap na parang iuurong na yata Kuya Ruel dahil nakausap na naman sila ang grupo ni Mr. Mar Balbuena ng Manibela na ano raw na hindi na raw sila mag-strike. Ang poll question natin atin sa inyo ng Boto Tires ang gulong na pangmalakasan. German technology ho yan. To pursue tire excellence. Yan. Kontakin nyo lang sa kanilang mga social media site para kung gusto nyo umorder ng gulong. Meron din silang pang kotse. Kuya Roy, Winda. Exclusively distributed by ATCC Merchandising Corporation. Okay. At dahil kung masakit naman ang kasukasuhan nyo, ngayong araw na to, mag-Tiger Balm sila. Oh. Yan. Yan, meron din silang mabisa yung Tiger Balm plaster Kuya Roy, nasubukan natin yan Yan po ang Tiger Balm, mabibili nyo sa mga lahat ng drugstore nationwide ng Mercury at sa mga Pilipining drugstore. Okay. Okay, naku, marami tayong pag-uusapan na issue ngayon. Okay, balik tayo sa live. Salamat naman na ngayon na kami nagla-live. Hi sa mga basahin nga natin mga live. First time natin mag-live, Kuya Cruel. O si Jason Valencia. O si Mila Rose. Malinaw naman daw, sabi niya. Ayan, thank you. Si Jason, sabi kahit paano may tulong pa rin. Pero dapat ibasura ang meron siyang sinasabi ko yung oil deregulation. Yung sinasabi mo yan, di ba? Panahon ba ng idol mo yan si FM Senior, yung oil deregulation law na kumbaga pag mataas ang ang halaga ng presyo ng langis ng petrolyo, pinupunan ng gobyerno. Siya nag-regulate. Pero pagpasok ng isang presidente, deregulate. Bahala na kayo dyan. Pag tumaas siya, bahala na kayo. Lahat naman yan may advantages at may disadvantages. Okay. Okay, basahin na nga natin ng mga piling-piling balita. Kuya Ruel, transport strike nga, ikinasana naman sa Lunes ayon sa Transport Group Manibela. Indefinite transport strike ang kanilang gagawin hanggang kaya ng sikmura ng kanilang mga miyembro. Ayon kay Manibela Chairman Mar Balbuena, hindi umano sila titigil hanggat hindi tuluyang isuspindi ang jeepney modernization at palawigan ang kanilang prangkisa. Anya, mahigit 300,000 ang traditional jeepney na bumibiyahe sa buong bansa, samantalang nasa 7,000 lamang ang mga modern jeepney. Ayon pa kay Balbuena, may 6 na ruta sa 785 na ruta ang lalahok sa kanilang tigil pasada sa kalsada. Pero ang sabi nga yung latest hindi na raw. Tingnan natin mamaya. PNP giniit na walang ugnay ang sampan ng guro sa pagpanaw ng estudyante. Nanindigan ng PNP Forensic Group ng Rizal Provincial Field Unit na inilabas nilang resulta ng otopsiya ni Francis J. Gumikib. Nasiwi si Gumikib ilang araw matapos ng palinumano ng kanyang guro sa Peña Francia Elementary School sa Antipolo City. Ayon kay PNP Forensic Group Rizal Provincial Field Office Chief Medical Legal Officer Lieutenant Colonel Maria Ana Liza de la Cruz, non-traumatic ang nature ng sanhi at walang kinalaman umano'y pananampan ng guro sa pagkamatay ni Gumikib. Ngayong Miyerkules, pinaliwanag nilang mabuti ang resulta ng otopsiya sa pamilya ni Gumikib. Oo nga kasi kung talagang sampal nga, pwede nang sumali yung guro dun sa sampalan na di ba yung sa sports na sa diba? sports yung mga malalaki katawan, ba mananalo to, di ba? Pero sa tingin ko nga, hindi nga At, sana mapaliwanagan. Ito, siyensya to mismo. Pinaliwanag mismo ng forensic na
Hindi sampal eh. So kasi kung sampal naman talaga ako yung sobrang lakas naman noon, 'di ba? Sa tingin ko hindi naman gumamit ang yung guro. At saka babae, di ba? Oo, medyo mahina lang unless kung lalaki yung sumampal. Samantala, siyam na put-anim o 96 na disqualification cases ang isinampa ng COMELEC laban sa mga tumatakbong sa barangay at SK election ngayon. Kasong premature campaigning ang sinampa ng komisyon. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, may 6,000 pa ang inisyuan nila ng show cause order para magpaliwanag sa komisyon. Sa Oktubre 18 hanggang 28 pa ang tinakdang campaign period ng COMELEC para sa opisyal na pangampanya, pero ang mga nabanggit na kinasuhan ay nangahampanya na, maaga pa lang. Ba, maraming pera siguro mga to, no? Kaso, harap sila sa disqualification. Aba, mananalo yung ano nyo, sa tingin ko yung kalaban nila. Hindi, wala na matatakbo. Lahat disqualified. Formal na pinimahan ni PNP Chief Benjamin Arcorda Jr. ang pagsisibak sa 7 sa Asyam na pulis Imus na nagransak sa bahay ng isang dating propesora sa Imus, Cavite noong Agosto 7. Ayon kay PNP spokeswoman Colonel Jean Fardo, naharap pa sa kasong grave misconduct, grave irregularity in the performance of duty, dishonesty at conduct unbecoming of police officers ang 7 na pumasok sa bahay ni Rebecca Kawili, dating profesora sa barangay Alapan 1A na umano'y drug bust operation. Subalit malabas na walang search warrant ang mga nabanggit ng pulis na nakita sa CCTV na tinatangay ang mga gamit sa loob ng bahay ng biktima, laptop at savings na 80,000. Oo nga eh. Ano yun? Biro mo, walang search warrant, walang warrant of arrest. Ano lang dala nila? Pananakot, di ba? Kita-kita sa CCTV, papatayin kita. Pero ano klase mga parang mga di ba? Mga kriminal eh. Kitang-kita no? Tapos nag-uwi. Putang kakahiya naman mga pulis na to. Samantalang maharap sa kauna-unahang kasong kriminal o grave threats ang dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos magbanta kay ACT Party List o Alliance Concerned Teacher Party List Representative Franz Castro na gusto niyang patayin dahil sa pagbana sa kanyang anak na si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte. Ayon kay Gabriela, Representative Arlene Brosas, na ang death remarks ni Duterte ay malinaw na pagdabag sa karapatan ng isang halal na opisyal na magpahayag ng transparency at accountability sa paggasto sa pera ng bayan. Pinaalalahanan ni Representative Brosas na wala ng criminal immunity si Duterte dahil tapos na ang kanyang termino bilang Pangulo. Bakala ni Duterte, presidente pa rin siya kahit anong sabihin. Hindi na. Baka dito pa siya madagdag, hindi dito sa ICC. Simpleng kasong grave threats na may kulong na 6 na buwan at may may multang 100,000 piso. Samantalang isang Pinoy ang nasuwi dahil sa pag-atake ng teroristang Hamas sa Israel. Kinalala ang biktima na isang caregiver na si Loretta Alacre, 44 years old. At ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, si Alacre ang ikatlo Pilipinong nasawi dahil sa surprise attack ng Hamas itong linggo. May 3 pang Pilipino ang pinaghahanap, samantalang sinisimulan na sa Lunes ang repatriation sa mga Pilipino sa Israel. May 92 Filipinos umano ang sa Gaza Strip ang nagnais na umuwi sa bansa. Sa huling balita, binigyan ng 24 hours ng Israel government ang mga residente ng Gaza na lumikas patungong Gaza South bago umano atakehin ng Israel Army ang buong Gaza Strip. Matindi ang yun eh. Sabi talagang uubusin daw eh. Yan ang pangako ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Oo, naubusin. Ako, nakakalungkot naman. Although, mali naman talaga pag, di ba? Surprise attack yun eh. Sila eh. Nakaparakute nung binana nang bumaksak sila. Kaso ang sinurprise attack nila, mga civilian. Oo nga eh, nakakalungkot. Good news. Ito. Kung merong, ito lang kainin nyo. Instead sa mga instant. Good news. Instant pakbet at chapsuy daw. Instant pakbet at instant chapsuy. Inulunsad ng Department of Agriculture para sa pamilyang Pinoy. Ayon kay Undersecretary Arnel de Mesa, patok itong pagkain dahil dinaan ito sa malinis na proseso para sa mga estudyante, preso at iba pa para sa masustansyang pagkain ng pamilyang Pilipino.
So tama, kaysa itong yung mga maalat na noodles, nakaka-cup noodles, no, ito na lang. Gulay pa, di ba? Gulay pa, masustansya ho yan. Ayan na lang ho. Ayan ang tangkilikin natin. Ito, Oh. sa balitang sport. Ito ay hatid sa inyo na. Hindi, joke lang. Hindi naman na mababawi ang gold na nakuha ng gilas sa Pilipinas sa ASEAN Games basketball matapos magpositibo sa doping o drug test si Justin Brownlee. Ayon kay POC Abraham Tolentino, walang dapat ikabahala dahil hindi mababawi ang gold sa Pilipinas dahil lamang sa naturang test na maaring namang maipaliwanag ni Brownlee dahil nakuha lamang ito sa paggamot sa kanyang mga injuries sa pagbabasketball. May binanggit na ano yan na drugs na Kuya Ruel na posible raw doon sa paggagamot sa kanyang mga knee injury to So kaya siguro nag-positive daw sa doping. Pero hindi rin mababawi naman daw yung gold. Mahirap na mabawi pa kung naunahan natin yun uli after 62 years. So may certain kaya nagpositibo no? Pwedeng ganun no? Pwedeng ganun Okay. Minsan kasi pagka may medicate ka, minsan may mga certain may lalabas. Okay, ang balitang ito atid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. ayun, may laban na tayo, Kuya Ruel. At available sa all Mercury drugstores nationwide. Ayun, aba, Supreme na capsule pa, Kings pa. Oo. Aba, ang dami naman yan. Yan Okay. ang hari ng Hari ng herbal ba? Herbal, Ang oo. King's Herbal Supreme Capsule. Okay. Naku, 10:40 na. Kinokontak natin si kaibigan natin si Lando Marquez, no? Ito, matagal na. Actually, Kuya Ruel, si Mr. Lando Marquez, kilala ko yung bagong reporter pa lang ako. Siya yung nag-introduce sa atin na yung aircon jeepney. Dito sa Makati niya pinaunang sinampulan yan. At yung babaan talaga nasa Sa nasa right side. Right side, hindi dito sa may gitna. Hindi nasa right side. Doon ka nga nakita. So, yung isip niya, innovation niya, futuristic no? So, pagdating doon naman pala busy pa yung number niya. Sige, mamaya subukan natin kung bakit hindi sila kasali dun sa transport strike na gagawin ng Manibela. Sa Monday ba yan? Oo, sa Lunes na. At ang banta nga, indefinite transport strike. Sabihin, walang katapsan hanggang kaya raw ng sikmura nila. Mahirap din, indefinite income yun. Walang income. Oo. At posible na rin maapektuhan tayo. Marami, lalo na mga mananakay. Anyway, bumati tayo sa mga nagbe-birthday. May birthday ba? Meron Meron hindi ba? lang puro negative, Okay. positive naman. Happy birthday, belated happy birthday kay Madam Zenaida Katibog. Yan. Hello sa Katibog family, watching and listening from Calapan, Mindoro. Especially kay Miss Hazelyn and Kim Katibog. Kailan kaya tayo i-invite doon? Dapat all expenses paid. At happy birthday din kay Miss Emily Go ng AUB. At advance happy birthday kay Charlene Ho at Charlize Hong at kay Attorney Kate King. And siyempre, belated happy birthday sa aking kuya Anton. Yan. First time na natin mag-live. Babasahin lang natin mga sa live. Sino ba nandito? Si JC San Bernardo. Good morning Okay. Okay. Kung nakikita nyo kami sa live, paramdam nyo naman kung maayos. First time mo namin mag-live ni Kuyang Ruel At kung nakikita nyo ba, si Kuyang Ruel. Tsaka siyempre happy birthday din sa kay Ariel Castro. Nakita ko laki ng cake. Ang laki ba ng cake? 6 feet. Oo. Parang kikakasal. Birthday man Kasi bawat palapag merong cake 6 story ata itong building natin. Happy birthday, Ariel Hindi natin naramdaman yun Dapat magpakain. Kailan ba yun? Ngayong araw. Ngayong araw ba? Oo, ngayong araw. Happy birthday, Ariel. Magpatugtog.
Okay, kaya rin, basahin mo yung ibang dahil ginamit natin itong live, itong cellphone. Ano bang reaction dun sa ating, kung may price cap sa bigas at tinanggal na ngayon, na dahil nga stable na, bakit hindi natin gawin din sa, sa petroleum products, di ba? Na mag-price cap magpatupad ng price cap ang gobyernong Marcos Jr. Para naman na hindi na sumirit yung presyo Pagtaas ng mga bilihin, di ba? Oo. Ito, sabi ni Sabi niya. Joe Felipe, mukhang malabo. Lahat ng bilihin ngayon tumataas, napakamahal pa rin ng petrolyo. Ito kay Cornelio Vicente. Price cap hindi eksaktong sagot upang mapigilan ang pagtaas ng presyo ng produktong, pero nakakatulong pa sa madali sa presyo ay nagbabatay din sa presyo ng pagkabili ng oil, siyempre. Ito kay Julia Pawik, tingnan natin kung effective. Kay Jim Vicente, explore West Philippine Seas for alternative fuel and possible oil. Yun ang permanent solution, hindi price cap. Ito kay Christy Largo, di pa po masasabi. Imelda Chua, pansamantala lang yan. Nixon Tang, mag-usap na lang sila. Di yung kung kailan na gusto magtaas at magbaba. I'm sure pag bumili ka ng food for now, how many months bago bumili ulit. Yan. Kay Rodolfo Villaseñor, Rudolph Villaseñor, hindi lahat nagtataasan na. So, ibig sabihin, hindi daw yun ang solusyon. Kasi lahat nagtataasan na. Konti na lang, 20 pesos na din, minimum ng pamasayo, 20 pesos na. Hindi naman, Oo. sinusulong 5 piso, Kuya Ruel. So kung 12 siya, magiging 17. Pero nagtaas pa lang simula nung linggo ng piso. So 13 na ang pamasahe. Minimum provisional per increase yun. Ito kay Admarine Amari, pansamantalang solusyon lamang yan. Vanessa Miranda, sabi di lang petrolyo, pati ibang bilihin. Sana daw, hindi lang petrolyo. Lahat daw. Paano pag price cap? Wala na. Matitira. Cornelio Vicente, applicable ba kaya ang OPSF niya Marcos Sr. naging mabisa kasi yung Oil Price Stabilization Fund noong panahon na yon. Kay Janet C., ang importante ay kung ano ang magagawang paraan sa ngayon ay malaking tulong na din. Okay. Oo. So ang sinasabi naman dito yung kasi yung panahon na may OPSF ngayon. Tama yung binanggit ng isang reader natin, Oil Price Stabilization Fund. Yung pondo yung magtitimbang. Aba, mataas ang presyo. Punan na natin. Pupunan Imbis na ayuda Oo. Sa atin ngayon kasi ayuda, di ba, binibigay sa mga transport. Pero ito, lahat magiging beneficial dahil may pondo. Pag tumaas, sasaluhin ng gobyerno yung presyo. So, stable yung price natin. Kaya nga yun ang nangyayari, di ba? Magbibigay ka ayuda, pansamantala lang yun, 1 to 2 days lang, tapos na Dapat, hindi ka gumagawa ng solution na temporary. Dapat permanent. So, kung baga sa sa gripo, wag mo palitan mo yung buong gripo, hindi lang in yung, short, di ba? yung lagi mo binabanggit ko the solution today will not Your should be- solution today will be a problem tomorrow. Hindi kasi Di ba? favorite ko Hindi na. talaga pag gumawa ka ng solution, akala mo solution na yung parang mas malaking problema ang i-create niya. Tama. Oo. Aba, yung kahapon, Kuya Roy, di ba? Nandito tayo, nag-virtual. Si Nikki Cositeng, ganda ng analysis pa rin niya at malinaw pa rin ng dating Senadora Nikki Cositeng. Oo. Sana, na dapat binabalik natin sa public service. Malinaw pa rin pag-isip niya. Simple lang. Nakasandals lang no? No. Tapos, pero yung mga nilalabas niyang opinion, kapakpakinabang para sa ating bayan. Lalo na yung sa issue nga dyan sa petrolyo. Sabi, di ba, ba't sinasabi na maapektuhan tayo sa giyera sa Israel tsaka sa Gaza? Wala naman lang isdo na. Hindi, siyempre, may mga haka-haka o mga, siyempre, mga Arabs yan. So, baka magtulungan-tulungan, di ba? Yun yung mga sa tingin lang. Oo. Pero sana hindi naman. Pero meron din naman sinasabi nga na baka although matagal, mga century, wala nang hindi nagagamit ng oil. Oo. Di ba? Puro Go green na solar, sila, mga tsaka solar go green, na. oo. Mga electrical na, electric. Yes, sa Europe talagang, Oo, di ba? Go green na talaga sila. Go green na sila kasi for the pollution na rin naman. Tama rin naman. So anong na lang gagawin ng mga taga-Saudi? Paliligo nila yung langis. Hindi, sila lang yung mga magtatrabaho outside. Outside. Oo. Pero sa sobrang dami ng pera, di maubos. At saka, alam mo, tataka ako no?
Hindi porke walang petrolyo, yun ang source of living eh. Tignan mo naman ang mga countries na wala. Tignan mo, Japan, wala naman sa resources. Wala Pero, naman. di ba? Maunlad. Maunlad. Oo. Di ba? Nakaka-create sila ng sarili. First world country sila. Kaya nga will yan eh. Will yan ng talagang political will yan ng mga namumuno sa bansa eh. Di ba? Sa Switzerland nga eh. Walang kakao eh. Pero pinakamasarap na chocolate sila. Yun ay gusto. Ayun. Di ba? Merong ganun eh. Kaya talagang, kung talagang may will ka at honest at saka talagang yung mga namumuno ng bansa eh talagang dedicated, talagang meron silang malasakit sa mga constituents at saka sa bansa nila, nationalist. Sa tingin ko magagawa ng Pilipinas yun dahil we all have the resources. We all have the resources we are blessed eh. Ang nakikinabang lang, ilan lang. Oo nga eh. So, hindi balanse. No? Ang gagawin nila, bibigyan nila tayo ng konting ayuda, pero majority na sa kanila. Sabi Kapag umaan man na tayo, konting ayuda na naman. Kaya ang sabi ng anak ko, we are given crumbs. Mumumu lang ba ng pagkain ng pandesal? Crumbs lang daw ang natatanggap natin. Kumpara sa iba na, diba? Alam mo na, 'di ba? Sabi nga magkano ano bang mabisang survey? Saan mo pwede makita survey? Kasi lumalabas na mahina bumababa ang kalidad ng buhay ng maraming Pilipino, 'di ba? Oo. Sinorvey tayo doon, 'di ba? Sabi. Doon ka mag-survey sa Senado at sa Kongreso. Survey mo, tanong mo sa kanila, gumanda ba ang buhay nyo sa nakalipas na yun tanong. Yun ang maganda, di ba? Kasi pumunta ka sa mga depressed area, tapos sinasurvey mo. Siyempre lahat yan, pag pumunta ka sa mga politiko na doon mo survey, gumanda ba ang buhay nyo? Karoon ba kayo ng resort? Mas maganda, puro positive. Puro positive ang actually, last year, mas maganda yung kinita ko this year. Mas malaki yung komisyon. May ganda pang pagkasabi. Meron kaming incremental increase ng income. Di ba ba? Maganda. Nakapost pa tayo. Naka-restore natin. Okay na po kami live Pasensya na kayo. Masaya lang naman to dahil ito yung masayang kwentuhan. Tapatan talakayan. Diba? Basta radyo, bandido. Ay, nako. Pero, maganda yung sa DA, Kuyang Ruel, yung Department of Agriculture na nilusad nilang na instant chop suey at instant, pakbit. Puro gulay. Dapat talaga maggulay lang tayo sa dami ng mga sakit na nagliliparan ngayon, di ba? Maganda yun, ha? Dapat instead of, ganyan ang kinakain natin mga isang noodle. Anyway, nandiyan na pala sa linya si Mr. Lando Marquez ng LTAP, ng Liga ng Transportasyon Operator ng Pilipinas. Good morning, Sir Lando. Kamusta na po? Good morning. At good morning din sa inyong mga milyon-milyon nakikinig at nanonood sa buong mundo. Ako po si Ricky Sunga. Kung naalala nyo, dating reporter natin dyan sa Makati. At kasama ko si Ruel So dito sa Double A sa Radyo Bandida ng DZRJ. Kamusta na ho? Hindi kayo kasali sa gaganaping transport strike sa Lunes? Sa napagkasunduan namin, lahat ng ating mga national leader, kagaya ho nila paring Obet ng Pasang Masta, gaya na sila Jet ng Pegyodap, Altodap, marami po yung mga kasama namin, sila paring Saldi at sila paring Modi. Kami ho ay nagkakasundo naman po sa magandang pag-uusap para sa ikabubuti ng ating transport. Kaya lang ho, ang talagang malala ngayon ay masyadong tung local government ay ito yung pahirap sa amin ngayon dahil nga itong kanilang mga enforcer, hindi naman po lahat ng local government at enforcer ay ganun ang ginagawa. Marami naman pong matitino na yung mga enforcer. Kagaya ng mga barangay kapitan, marami naman po, mas marami di hamak ng matitino na magagaling na nagsiservisyo. Pero mga ilan-ilan lang ito na pati terminal ng mga jeepney sa kanyang barangay na nasasakupan, biruin nyo naman, ultimo yung kanilang butaw, pinakikialaman na nung kupitan na ito. Tama ho. Kaya hindi na namin ito palalampasin dahil bukas ay nag-sit ng meeting si Secretary Benhar Abalos
At sasabihin na namin, papangalanan na namin kung alin ang mga bayan, syudad, buong Pilipinas na malulupit na ang kanilang mga patakaran sa kanilang bayan, syudad ay talagang hindi na po makatuwiran yung kanilang ginagawa ng kanilang mga tauhan. Hindi po namin tinutukoy yung mayor na gano'n ang ginagawa, hindi po. Yung kanilang mga tauhan, kagaya no isang kapitan na susumbong namin kay Secretary bukas, ay talagang diri mo yung mga organisasyon na lehitimong kooperatiba, sila na ho ang pumupunta na nakikiusap doon sa koleksyon ng nangungulikta na kupitan. Lupit ah. Oo. Kaya kailangan daw niyang panggastos sa eleksyon. Diyos ko mahabagin. Huwag siyang tatakbo kung wala siyang sariling pera na ubusin. Tama, Bakit kaya naman yung mga pera ng mga naghihirap ng mga tsuper, yun pa yung kanyang pakikialaman. O nga, Kalando mabuti nga at umaksyon kagad si DG Secretary Benhur Abalos kasi sabi nga niya, hindi raw niya tatanggap, hindi niya alam yung sabi niyong mayroon kayo pinadala mga sulat at hindi niya nabasa. Ang Opo. mabuti, may media sa press conference nyo, umaksyon kagad siya na makausap Naipaabot, kayo. oo. Naipaabot. Yan po yung aming pasasalamat sa ating sekretary dahil kami po ay talagang medyo may galit na po kami, may tampo na po kami. Sinasabi namin yung katotohanan dahil 3 po yung aming sulat sa kanya na hindi po kami man lang hinarap. Kaya sana ho kung hindi po tayo po, para bang ang tingin namin kasi pagka ganon, ay para bang wala kaming nagagawa na tulong o maganda sa Sa ating gobyerno. bayan bilang leader po ng transportasyon na Tama, alam naman tama ho. natin Tama. na ang public transport sa buong Pilipinas, sa buong mundo, yan po ang serbisyo publiko para gumalaw ng ating ekonomiya. Kaya nga ho, mabuti sa isang ginawa niyong press conference na ipabot na nalaman niya by media pa ni Secretary Benhur Abalos at dito ba lahat ba ilalahad niyo na, ibubulgar niyo na kung sino-sino mga yan at natukoy niyo yung mga Ilalatan katungero na na yan. namin, sir, pati yung mga terminal ng Kolorom na binabantayan ng Naku, mga ang dami barangay niyan, open traffic secret yan, enforcer, Kalando. yung mga alaga ng mga precinct commander. Naku! Na itong ganit, hindi ba, nandoon yung station commander. Pero nandoon yung terminal ng mga illegal. Naku, parang Hindi alam ko na lang yan, Kolorom, di ba? Paano hindi ka naman magagalit sa ganito? Ay ang ating Pangulong BBM ang nagsasaper, lahat ng latay ay nasa balikat ng ating Pangulong BBM. Nasa balikat ng ating Secretary Benhur lahat ng puna. Pero ang gumagawa ng katarantaduhan, kasinungalingan, kaswapangan ay yung mga tao sa ibaba. Tama. Kalando, Oh. si Manibela Chairman Marvel Ben, sa kanya yung pag-modernization, tututulan niya at yung pagpapalawag ng sana ng prangkisa. Sa inyo naman, itong mga issue na ito, ba't hindi ko kayo lumahok sa isang malawakang strike para talagang ipadiin tong panawagan nyo na to? Alam mo, hindi na namin pwedeng pakialaman po yung prinsipyo ng isang mama na ganito. Okay. Dahil ang sasabihin ko po, lahat ng mauunlad na bansa ay mayroon po silang public transport modernization. Kaya lang po ilagay sa tama ang implementasyon ng modernisasyon. Na ang sabi ng Pangulong BBM, yun naman mga pwede pa makasunod sa Philippine National Standard na pwede pang iayos, ay iayos ninyo para makasunod sa Philippine National Standard. Maliwanag po yung instruction ng Pangulo nung nagsalita na nag-speech siya. Kaya kami naman po pinanghahawakan namin, lalong-lalo na yung sinabi ng Pangulong BBM na ang sinabi niya nung una niyang SONA, problema nyo, problema ko. Pangarap nyo, pangarap ko. Maliwanag po na sinabi ng Pangulo po yon. Kaya yan ho ang aming pinanghahawakan at sana ho sa lalong madaling panahon ay gusto namin makatalamitam ang ating Pangulo na idolo ng bayan dahil nanalo ng super majority. Kaya gusto namin siyang makaharap dahil isa naman tayo sa nagdala noong eleksyon ang pangalan Bongbong Marcos. Kaya nandito ang aking vice, nandito yung mga leader kami na mag-uusap ngayon para pagdating bukas
ay mailatag namin yung mga makatotohanan na problema sa hanay ng public transport. O ka, Yes, sir. Kalando, naalala ko nga, kayo ang unang inventor dito sa aircon dito at sinimulan Aircon nyo sa rito sa Makati. Makati, eh, di ba? Salamat po. Aircon jeepney. Salamat sa pagkilala niyo po. Opo, bakit hindi na lang natin isulong to kaysa sa mga imported na Euro jeepney na inaalok ng iba pang ng gobyerno? Yun na lang sa inyo, yung local na lang. Di ba? Na Alam nyo, aircon jeepney. napakaganda po yung sinabi nyo, sir. Isang pagmamalaki ko na isang bumubuhay sa aking puso at karamdaman dahil nga tayo po yung prominente na nag-introduce ng aircon na jeep sa buong Pilipinas. Tumatakbo yung jeep natin na air-condition na jeep na noong araw ay panaginip ladang daw yung ginagawa ko dahil walang maniniwala na magawa natin ng air-condition na sasakyan na tunay na makakapagserbisyo sa tao. Kaya yung mga tumutuya sa akin noon, ang sabi ko sa kanila, kung nagtatago kayo sa misis nyo, nagpupunta kayo sa air condition, bakit hindi nyo kayang air condition ang agsiservisyo sa taong bayan na sasakyan, na public transport? Iisa lamang po ang pangalan ng Pilipino sa larangan ng transportasyon na jeep. Yan po ang tinagurian na idiniklara ng ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. 1974. Ginawa niya po na pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, kaya nakilala sa buong mundo na ang ating pambansang sasakyan ay jeep. At milyon-milyon na Pilipino ang guminhawa ng buhay, nakapag-aral, naging abogado, naging doktor, lahat ng ating kurso ay dumaan po sila dyan. Kaya ako po, taas noo na dapat tangkilikin ang ating sariling produkto sa industrialization, dapat ay hindi patayin dahil po masama ang loob ko na yung mga jeep na pinagtatanggal, okay sana pag pinalitan mo ng jeep na tama na PNS compliance. Pero ang kinasasama ng loob ko, pinalitan mo yung 14,000 na jeep na minibus, sinulatan mo yung tagiliran na minibus, modernized jeepney, kundi ka ba naman tanga? Oo ka. Hindi naman jeepney yun baso, mini baso yun. Di ba? Kaya nga naalala. Yan maliwanag sinasabi ko. Hindi ako natatakot na magsalita ng ganito dahil po yung katotohanan ay dapat mangibabaw at yung industriya ng Pilipino hindi dapat mawala sa ating bansa. Tama ho. Yung bukas na ho ba ang pagmi-meeting nyo with Secretary Benhur Abalos, sana talagang umaksyon din siya kasi open secret naman ho yan sa talagang kami, alam namin kung saan yung mga syudad na talagang nanggigipit. Tapos yung mga kolorum pa, sila ang merong right of way. Di ba? Oo. At saka napakarami ho, yung pang mga e-trike na mga pumapasada, di ba? Yung e-trike na hindi dapat dumaan sa mga national road, doon pumapasada. Bakit hindi ba nakikita ito nung mga mangungutong na traffic enforcer, mga katulisan ay kapulisan? Mawawala ata yung kay Eddie tsaka kay Patty kapag ginaya. Diba? Yun ang tanong natin dyan. Diba? Hindi ako natatakot magsalita dahil gusto na natin i-booking itong mga kabalbalan na matagal na nagdudusa ang mga legal na nahihirapan na kami. Kaya kami po ay talagang hindi na kami pwedeng prumeno yung mga dapat sasagasahan na namin. Nako, marami kong matatamaan yan. At sa tingin nyo, ano magiging resulta niya kapag naibulgar nyo at anong magiging epekto yan sa mga chopper natin at operator, Kalando? Alam nyo, kahapon lang, kagabi, dahil napakinggan na ilathala na dan sa mga dyaryo telebisyon yung aking sinabi at naisigaw ko na po sa telebisyon at napanood na kagabi. Kaninang madaling araw, marami po na akong mga marami ng text sa akin na hindi nakanais-nais. Nako, may detress na ba sa inyo, Kalando? Nako, Kailangan niya ng bodyguard na. Hindi natin kailangan yun, sir, dahil ang Panginoon ay nakakaalam yan. Na yung mga yan, lahat na masamang iniisip, tandaan niyo po yan. May karma at babalik yan. Mahuhulog din yan sa hagdanan.
Oo nga ho, open secret naman mo talaga yan. At talagang dapat naman matanggal na yan. Pahirap yan. At No. lalo nagpapahirap sa At saka yung Maraming color room, salamat sir at salamat po sa inyong ibinigay na oras at kami po ay mag-uusap na. Nandito na po yung mga sige po. panguluhan na kasamahan ko. Opo, Para ho mapag-usapan namin at ilalagay namin ang documentation, ilalatag namin sa papel yung ibibigay Mabuti namin naman. kay Secretary para malaman niya at i-copy formis namin sa Pangulong BBM, Bongbong Marcos, para malaman kung ano. Okay. Okay. Maraming Diba? salamat. Kalando Marquez ng ELTAC. Maraming salamat. God Okay. bless po. Naku, mainit-init, mukhang ah. malaking issue yun, Oo. Kuya Ruel, na ibubulgaran niya. Sino kaya? Alam na natin na sa In hot Maynila. water ngayon. Sa Maynila, alam na so natin yan. kung in hot water, kailangan ng Ano? pagpahangin. Ano ba? Sopitek tayo. Kailangan. 10:30 ito ng umaga ang oras natin sa iyo ng Sopetek. Quality beyond limitation. Okay, sa ating pagbabalik marami pa tayong pag-uusapan Naku, mainit na issue yung ginawa ni Kalando At sana may natatanggap na rin siyang death threats. Okay, wag mo kayo Ares Magbabalik kami. Nasa live pa rin kami. Ako si Mark Lopez and my program is Pugad Vloggers, aired every Monday to Friday from 7 to 8 p.m. Sa Radyo Bandido, TV simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Sa Sky Cable, Channel 224, TV Plus boxes, and on free-to-air TV. Also, sa facebook.com, DZRJ 8:10 a.m. and our official YouTube channel. May problema ka ba sa asawa? Sa kaibigan Sa katrabaho? o sa boss mo, tanong mo, sagot ko. Tuwing Martes, alas 12 na tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Maaring mapanood sa Radyo Bandido TV, Channel 224 Sky Cable at lahat ng digital boxes at free-to-air TV. Pwede ring mapakinggan sa DZRJ 8:10 a.m. radio Live streaming sa facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. at sa aming official YouTube channel. Tandaan, ang buhay ay parang batas. paminsan magulo, pero may abogadong tutulong sa iyo. Ako po si Attorney Nikki De Vega. At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas para sa Ang Buhay at Batas. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman, Ricky Sunga, and master entrepreneur, Ruel So. Double R sa Radio Bandido, every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Taube Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. 10:41 na ng umaga. Ang oras natin sa inyo ng BTS. Blue top shirt. Blue top shirts. Yan, parang Korean, 100% cotton. Sabihin nyo lang sa tindahan, may BTS ba kayo? Anong BTS? BTS na blue top shirts. At hindi lang white yan. Ngayon, meron ng black. Meron na rin black. Oh. Black Sunod, and white. colored na siya. Okay. At saka yung top, Kuyang Red, teternuan nila yung damit kung magpapakulisan ng buhok, mag-top sila. Di BTS ka na talaga. BTS na BTS. Oh. Yeah, top color. Sabihin nyo lang sa mga drugstore, may top color hair nyo. Yan. Yeah, kita mo ganda Brilliant colors. Ang ganda nung model. Mabisa ho yan, yung top color kung gusto nyo magpaganda. Anyway, Kuya Red, basahin natin mga reaksyon. Di natin nababasa. Nasa live pa rin kami dahil wala tayong sa FB, nasa live. Kuya Red. Yes, ito sabi ni Frederick Franco, sa ngayon malaki may tutulong ang price cap para mapigilan ang pagtuloy na pagtaas ng mga presyo ng gasolina, pero alam naman natin hindi matatagalan ito. Ito kay Rene Fran, mukhang malabo na unahin muna nila yung mga nagtataas ang bilihin bago na yung tagal na taas na baba at
ang presyo niya, wala namang magawa ang taong bayan. James Diaz, subukan muna bago magreklamo. Ito, Romel Cayabia, palagay ko may tutulong pansamantala. Evelyn Durupe, no, price increase will never be prevented. Okay, JJB, walang kontrol ang gobyerno sa pagtaas ng mga petroleum. Kay Jason Ambulancia, kahit pa paano may tulong yan. Kay Pia Kisha, depende kasi yan ng sitwasyon. Halimbawa yung bansa na pinagkukuha ng petrol na sa state of calamity dahil sa war, siyempre magtataas. Yan, dami rin ng mga reaksyon. Dahil kay Anyong, oo, isang kasagutan yan. Tama naman si James Diaz, may war sa ibang bansa. Automatic naman na apektado ang petrolyo. So, mahirap kasi Kay Ronald Tumbaga, band-aid solution pa rin. So, band-aid solution lang. At least may solution. Ha? At least may solution. At least may solution. Oh. Kay Marion Montreal, yes, this is the first start to at least control the sudden price hike, but not totally the answer. Ako ikaw, sa aking opinion, bagamat makakatulong ito, hindi ibig sabihin sagot siya para hindi mapigilan na pagtaas ng mga presyo. Okay. Sige lang ho, magbigay lang ako kayo ng komento dahil mamaya bubun kami ng mga winners. Mananalo. Ng GCash o ng load. Basta radyo, Bandido. Pero birthday ni Ariel, may cake. Dapat may cake, sabi mo, kaya Ruel, nakakuha kay Ariel. Anyway, sa iba pang nating mga issue, Kuya Ruel, sa Maynila, no? Hindi kaya kahiya-hiya yung lumalabas ngayon na yung mga ordinansa at resolusyon na ginagawa dyan, mali-mali yung grammar, yung syntax. Nakakaya-kaya. Ano kaya nangyayari sa Secretariat ng City Council dyan sa Manila? Vice Mayor Yul Serbo, Kuya, sitahin mo naman yan, mali-mali raw yung grammar ng mga ordinansa, papatupad ka ng ordinansa, mali-mali. Baka, tama ba to? Diba? Mali English. Maling English, oo. Nasita ng isang kolumnista gawin na ng Manila Pilipino Standard. para hindi magkamali. Pwede rin. Diba? Bakit hindi? Kaya ginagawa lang yata nila yung pag buwan ng wika tuwing Agosto. Pero nakakaya yun at sa si Secretary Attorney Luz Sempis Jr. Anyari. Ba't gano'n? Nakakaya siya batas tas mali-mali yung grammar, mali-mali yung English. Pero sabi nga nung kolumnista ng Standard, dapat dumaan sila sa refresher course ng English. Nakakayawa yan. At Premier City, tapos at may isang binanggit doon na isang abogado pa yung nag-propose ng batas about clamping ng motorcycle. Mali-mali yung syntax, yung grammar, yung sentences. Oo. Doon ba? Nakakaya yun. Di ba? Isa kang nasa isang Premier City, konsyal ka, at batas yung ginagawa mo. Mali-mali yung Paano mapapatupad yung kung mali-mali? Kaya pala sa tama sinabi ni General Dizon, yung mga taga-traffic pala, dumadaan pala sa examination niya, Kuya Ruel. No? Hindi pa nga. Gagawa pa nga lang siya ng examination. Gagawa pa lang. Oo. Kasi nga, pag pumunta ron, hindi alam yung traffic rules. Oo nga. Ang alam lang, pera. Hindi. Actually, ang mahirap dyan, naglagay ka ng traffic enforcer. Di ba? Para mag-man ng traffic. Nangyari, mali yung Kanina lang, umaga, may nakita tayo. Oo. Diba? Mali yung yung parang pag-implement nila. Kanina kasi I mean, 'di ba, naglagay ka ng traffic enforcer para tuman traffic, 'di ba? Hindi. Hindi, nagbabantay sila magkamali ka. Yun ba ang trabaho mo? Parang teacher Oo, di ba teachers to teach, di ba? Check, Hindi, nag-check ng mali. Oo, sila parang, hindi na sila pwedeng traffic enforcer. Checking the traffic na lang. Oo, checker. Di ba? Traffic checker. Tapos, hindi ba, sabihin, sir, dapat umistop na kayo. Bakit? Kasi nag-yellow na yun mga dapat ng mga ganun ko. Ako yun, tanggalin ko kagad Kasi what's the purpose of yellow is to warning for you to Caution. Caution, di ba? Caution naman yun. Hindi stop. Ngayon ako nakitang yellow na sinabihan ng traffic. Ako mismo, sinabihan ng traffic enforcer, sir, yellow na. Sana ikaw, huminto ka na. Matagal ka na, Kuya, nagmamaneho. 7 years old ka pa, nagmamaneho ka na, di ba? Kaso nung 7 years old, yung clutch, abot mo na ba? Hindi pa nga Ayun. So, ikaw, matagal ka na nagmamaneho. Alam mo na yan, di ba? Parang kanina lang, nakita natin. Ano kaya ang hinuli ng isang Manila Traffic Parking Bureau ron? Ayun, Swerving?
Oh, swerving. Nakita Swerving natin ba? yan. Bakit? Kasi merong truck na parang sira, di ba? Dito sa fastest lane. Ah. So, ang ginawa ng sakyan, lumabas. Ah. Kasi ang bagal eh. Ah. Oh. Tapos paglabas siya, hinuli siya. Hindi hinuli yung truck na nandoon sa fast lane. Kaya, kita mo yun na lang. Doon na lang makikita mo, tama ba yung implementation ng traffic? Kaya sa tingin Diba ko, mali? ayun din ang problema nila kalando yung mga jeepney drivers at operators, no? Yung hindi nga marunong na ang traffic rules and regulation. Ang alam na lang, mangotong sila. Mangotong na lang. Diba? Kaya ito, malaking story ito, ibubulgar nila. Mga PCP commander, mga station commander, mga barangay official, mga mayor, o sama mo na, pati mga konsyan na nangungutong sa kanila. Kaya sabi ng isang kaibigan nating driver, pag nagmaneho sila, may pera ka agad pag nagmaneho eh. Kaya lang, bago sa'yo pumunta yung pera, marami ka dadaanan. Bibigyan mo yung barker, bibigyan mo yung sa terminal ng auto, yung police, yung hoodlum, kasama pa rin daw dyan, diba? Pag ganun, bubutasin kulong mo eh. Tapos, yung si barangay official, bago mo makuha yung pera mo. Pero pag Dati nga, di ba, pag nag-park ka issue ka ng ticket, parking ticket eh. Pero dalawa. Bakit dalawa? Bakit dalawa? Iba pa yun sa City Hall, iba pa yun sa barangay. Ganun? Sambayan, Kuya Ruel. Parang alam na rin yan. Kaya yung sinasabi ni Calando Marquez, napahirap yung mga LGU na talagang, papangalanan ko ba, matindi to, dapat talaga pangalanan na nila na, di ba, malaking istorya kung tutusin Kuya Ruel na ibubulgar nila lahat ng nakinabang. Kaya siguro tuloy yung mga driver, lalong naghihirap sila mataas na yung presyo ng gasolina, nadagdag pa itong mga bago mapunta yung sweldo nila. Pero bakit meron ako naisip eh. Ano? Di ba sa traffic, pag nahuli ka, checkin ko anong violation mo. Wala na yun. Ano? Lagay mo na lang blanco. Kung ano yung violations, mag-i-spell ngayon eh. Spell is swerving. Hindi mo na mag-spell. Hindi, wala na kayong violation. Ituro sa Di ba? Pasulat mo doon sa traffic enforcer. Sige nga, sulatin mo nga, swerving. Paano? Dapat hindi na nakalagay doon. Diba? Yung chinecheck. Kasi, siya magsulat. marunong kayo. Sige, lagay mo kung ano. Kunwari, sabi mo, di ba? Driving without license. Sige, sulat mo. Hindi na lang. Teka, Kuya Ruel, meron ba traffic enforcer na no read, no write? Iyan nga. Kaya nga para for you to, parang ma-professionalize. Di ba? Okay, sulat mo kung anong violation ko. Pag hindi sinunong sulat, wala ka na violation. So, mapipilitan yung mga, na turuan sila talaga, mag-aral mabuti. Di ba? Hindi para mangotong. Tama. At, sana ma-resolve ba nga at mamaya raw o bukas daw mag-uusap sila ni Secretary Benhur Abalo. Sana nga mailahad na niya at ma-resolve na itong issue na to. Nakakagutom talaga yung mga issue na yan. Umorder nga yung birthday boy, si Ariel, ng Omas K Chicken. Umorder ba? Oo, umorder. Nasa na? Wala. Ikaw yata pinaka-order niya. Pero pwede naman franchise to. Let us help you find success in the food business. Yan ang Omas K Chicken. Pero tama, Kuya Ruel, ikaw na umorder para sa birthday boy. Sige. Wala rin problema, Ariel. Yan po ang Omas K Chicken. 10:51 na ng umaga. Ingat-ingat kayo sa mga scammer Kuya Ruel, may mga nangi-scam ng mga travel and tours. Travel agency, di ba? At saka, nag-aalok pa ng investment. May lumapit sa atin na at think, nireklamo Di na bagong yata scam niya yun, sa di ba? NBI. Meron nga late lang, may hinuli ang NBI na isang dating taga-bangko. Ang style niya, yun din, yung travel and tours investment. Ito naman, dito sa may Malolos, Bulacan, meron ding scammer din na a certain Apple Adunya Lopez na may-ari rin ng Vacation to Go Tours and Travels, na may tindahan dyan sa may sa Robinson Malls pa, ng Malolos City, Bulacan. At nag-aalok din sila ng investment. Ito, may isang biktima, si Reca Montenegro Ramos, Monterio Ramos,
nagano sila ng Nagbayad na? tapos pinamadali pa ng full payment. Tapos hindi rin nakaalis. Bali, hindi Parang pa ang usapan, full payment. Ganun. Oo, hindi. Parcel muna, tapos full payment. Travel to siya, punta ng Hong Kong, mga bata kasama. Tapos, hindi nakaalis. Wait lang daw, dahil operator. May binanggit ka kanina eh. Ano ba hinihintay nila doon, Kuya Ruel? Baka naghihintay sila kasi may mga time na ang mga airlines nagbibigay ng mga budget. Piso budget? Mga Piso fare? di ba? Mga budget, mga travel, mga ganon. Ganun na So hinihintay baka hinihintay nila. Kasi, hindi to bulugaw to eh. Nakakuleto, may 150,000 eh. Tapos hindi ka pa alis, piso na maghintay pala pa. yung pamasahe. Oo nga. Oo. So, kung wala, di balik mo lang yung pera. Ganun lang naman talaga ang problema, nag-aalok din daw to ng negosyo tong vacation to go tours and travels ng mga investments, landscape salon daw, yung may glow skincare products pa, may Lucky Port nag-invest daw sa restaurant na yon at iba pa, no? So, travel tours ka, tapos may investment ka na gano'n, no? Meron nga isang scheme. Pakita nga natin, Roel, yung investment nila na contract, ayan, no? In span of 35%. In span of 6 months, na-invest ng 400,000. 35% kikitain mo? Oo, percent. Too good to be true. Yun ang sinasabi natin, Kuya. Basta too good to be true, scam yun. Scam yun. Sabihin ko sa'yo, bigyan mo ko 1 million, kikita ka 50%. Pag bigyan mo 1 million, bigyan ko sa'yo 50%. Di, tuwang-tuwa ka. Invest ka ulit. Mas malaki na. Babay na. In short, wag masyadong di ba? Kasi makita mo naman pag alam mo naman na yung kikitain mo, Parang imposible. Oo. In short, meron ng pang-i-scam na pag gano'n. So ito, sana ma-resolve nitong to nagbabala rin sila at nag-file na raw ng kaso yata sa NBI tungkol dito sa vacation to go travel and tours. Abangan natin susunod ka banata. Mukhang maraming rereklamo rito. Sabi allegedly may 35 million investment na nakuha ang itong tao na to. Okay. 10:54 na ng umaga. Bumunot na nga tayo kung Ruel Okay, Kuya Ruel, sa tingin nyo ba ang price cap sa oil karapat-dapat o sagot para sa problema natin sa produktong petrolyo? Mga nanalo. Ang nanalo si Lara. Pwede. Nga reaksyon mo, Kuya Ruel. Sa akin pansamantala yun. Talagang dapat isipin nila kung paano, kasi hindi naman tayo may-ari ng petrolyo Di ba? Pagka nagka-problema yung sa world price, hindi natin makokontrol yan. So mag-isip na lang sila kung paano nila matulungan ng Pilipino. Ibalik na lang nila yung nakuha nila. Huwag na sila mag-isip ng kikitain ng mga, kasi mga politiko laging merong ko riyan So bawasan nila yon para maibsan ng kahirapan ng mga Pilipino. Tama, nanalo si Lara Feb, si Janet C, si Bien Santos, si Les Banal, si Christy Largo. Direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido. Sa akin naman, Kuya Ruel, siyempre, price cap, basta yung makakatulong solusyon, kung nakatulong ba yung price cap sa bigas, di ba? O di subukan din natin doon sa, sa price cap sa oil. At pwede rin namang matagal na hinihiling ng mga ng publiko na alisin yung excise tax, di ba? Sobrang pahirap, no? Sobrang pahirap daw. Pero ang sabi nga ni Senator Gatchalian, baka raw makinabang pati yung mga private. Gusto niyang kaya ayaw alisin dahil yung makukuha ro, bibigyan daw na ayuda sa mga chopper. Pero sabi mo nga, pag binawa mo yung oil, di lahat nakinabang. Hindi mo na kailangan magbigay ayuda. So tataas mo yun para kumita ka para ibigay na ayuda. Ilan lang makinabang. Ayun. Oy, good morning kay Cornelio Vicente. Kamusta na dyan sa Kalumpit, Bulacan, si Mayora. Namimiss na natin. Mayora, Lempaus dito. Magparandam ka naman. Okay, Kuya Roel. Maaga tayo magpaalam. 10:57 na ng umaga. Sige, Kuya Roel. Yes, alam ko may lakad ka pa nakikinig sa amin, every Saturday, 10 to 11 a.m. huwag kayo magsasawa sa Double R, sa Radyo Bandido. Yeah. Basta Radyo Bandido. Ayan. Okay, samahan nyo sana kami uli sa susunod na Sabado para sa masayang talakayan at
Masayang kwentuhan, tapatang talakayan at abangan nyo rin ang bagong merch plug ng DCRJ, Kuya Ruel. Oo. Di ba? At Manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido. Yeah. Okay, maraming po salamat sa lahat mga direct message nyo lang kami sa aming fanpage sa Double R sa Radyo Bandido sa live. Thank you sa mga nanood sa amin. Ilan ba nanood? 18,000. Sa amin naman. So, masarap pala mag-live dito kaso walang star eh. Okay, happy birthday uli kay Ariel Castro dito sa tech namin dito sa DCRJ. Maraming po salamat. Hi, Binis. Good morning. Happy weekend. Basta Radyo Bandido. Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tob, the overall vanity for colored hair, Auto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. The views and comments of the hosts and guests